Magandang oras po muli sa inyo mga kaibigan. Meron lamang po akong nais ihabol sa inyo dahil po naman dun sa naging desisyon ng International Criminal Court o ICC na nag-deny po dun po naman sa request ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon po siya, napayagan siyang isa ilalim sa interim release, mga kaibigan, at tumanggi yung ICC. Yan ho yung hindi magandang balita kahapon, ano ho. At merong official statement itong kanyang anak, walang iba kundi si Congressman Paolo Pulong Duterte, mga kaibigan, bilang siyang pinakapanganay na anak ng dating Pangulo. At babasahin ko po sa inyo, mga kaibigan, ano. Base doon sa kanyang opisyal na statement, itong si Congressman Pulong Duterte, ang sabi niya, this is not justice. This is a political theater. Yan. Hindi daw po hustisya, kundi parang political theater lamang itong naging desisyon po ng ICC, mga kaibigan. Iginit nitong si Congressman Pulong na my father, an 80-year-old man who no longer holds power, is being persecuted in his own country. He is not a flight risk. He is deeply loved by the Filipino people. At ako po ay isang ebidensya. I can attest to that, mga kaibigan, na he is being deeply loved by Filipino people. Nasaan nga naman ang konsensya ninyo? Itong ICC, sinasabi nila na nakikikunive ito sa administrasyon ni Marcos, mga kaibigan. Dahil, anong dahilan? Mismong ang presidente o prime minister mismo ng isang European country, ang Hungary, itong si Viktor Orban, mga kaibigan, hindi siya naniniwala mismo dito sa ICC na apolitical ito at walang kinikilingan ito, kundi naging political na itong ICC. Ibig sabihin nun ito, kailangan nun nila ng trophy. Kailangan nila ng isang high-profile case. Katulad nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangan nila, dahil matunog na matunog ang Duterte, kailangan ho nilang dinggin, patagalin ang pagdinig. Dito sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, dahil matunog ang pangalan ng dating Pangulo, siyempre, laging napapanggit dyan ng ICC. Natutuon ang atensyon ng maraming tao dyan sa ICC dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Trophy nila si Pangulong Digong. Magiging trophy ng ICC dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil mahal na mahal siya ng mga tao, mga kaibigan. Tingnan ninyo, siya lang yung sinampahan ng kaso sa ICC na mahal siya ng tao. Yung mga naunang dating Pangulo, dating opisyal ng mga ibang gobyerno, na kinasuhan dyan sa ICC, pumapalakpak ho yung mga tao dun sa kanilang bansa dahil nakasuhan yung kanilang dating Pangulo. Iba ang kaso ni dating Pangulong Digong Sa ginawa nila at illegal na pagdadala kay dating Pangulong Duterte dyan sa ICC, umiiyak at nalulungkot yung mga tao dahil mahal na mahal nila siya. Ang katunayan, sinusundan ng dating Pangulong Duterte dyan sa kanyang lugar, dyan sa Netherlands. At last 2 weeks ago, ako mismo ay nandun at nasaksihan ko, mga kaibigan, mismo ang dami ng mga tao doon po naman sa Lavan Park at maging doon sa paligid po ng ICC building kung saan nandun po yung Duterte Park, mga kaibigan.
Ganyan kamahal ng taong bayan. Ganyan kamahal ng mga Pilipino, particularly ng mga OFWs, ang dating Pangulo, mga kaibigan. Yung iba na naging opisyal ng ibang mga bansa na kinasuhan dyan sa ICC, pumapalakpak, nagbubunya yung mga taong bayan nila, mga kaibigan, doon sa kanilang mga bansang pinanggalingan dahil nga po nakasuhan yung kanilang abusadong leader. Iba dito kay dating Pangulong Duterte dahil nalulungkot na iiyak ang mga tao sa ginawa sa dating Pangulo dahil mahal na mahal siya ng tao, mga kaibigan. Iginiit, mga kaibigan, nitong si Congressman Pulong Duterte na his only wish is to remain in the Philippines for as long as God allows. Yun yung binabanggit ko kanina na human rights man lang. 80 years old. Pagbigyan nyo na. Hindi sa flight risk. Ano pang magagawa niya? Physically, hindi na pwede. Paano siya magiging flight risk? Paano niya mai-influensyahan yung mga magiging witness na ikinatatakot po ng ICC? Ay, naku naman, iginiit pa ni Congressman Pulong na to those responsible for this injustice, you will be held accountable. To the foreign powers who conspired in this act, you may have tried to silence him, but you may have just made him a martyr. Ayan, Oo. Dahil talagang matindi ang pagmamahal ng taong bayan sa kanya. Hanggang doon sa loob ng kanyang detention cell, ipinaglalaban niya ang taong bayan, ipinaglalaban niya ang mga Pilipino, mga kaibigan. Iginit din itong si Congressman Pulong na sila po ay mag-a-appeal. We will appeal, we will fight this by the book, and by the grace of the Almighty, my father will return to his beloved homeland. To the Filipino people, maraming salamat po for your unwavering support. Talaga pong hindi ho bibitaw ang mga Pilipino sa laban na ito. Yan ho ang ipinapangako ho ng marami kina Congressman Pulong at sa Duterte family, mga kaibigan, dahil sa ilalim lamang ng Duterte administration, naranasan nila ang tunay po na malasakit ng isang Pangulo sa mga Pilipino, sa mga maliliit, mga kaibigan. Marami ang nakapagkwento noong panahon niya ni hindi nila naranasan ang marangyang pagkain dyan sa palasyo ng Malacanang, hindi katulad ngayon na bumabaha daw ng mga inumin, bumabaha ng mga lobster, bumabaha ng mga steak. Samantalang ang dating Pangulong Duterte, mga kaibigan, hindi nagpakita ng karangyaan dahil gusto niyang sumabay kung ano ang antas ng pamumuhay ng maraming mga Pilipino. Hindi siya nagpakita ng karangyaan. Naalala niyo yung sinabi niya? Na hindi nga niya naranasan magkaroon ng Mercedes-Benz. Ni hindi niya pinakumpuni ang kanyang bahay. Maliit na bahay noon pang nagsisimula siya as prosecutor hanggang naging mayor. Yun pa rin ang bahay niya, mga kaibigan, hanggang ngayon. See? Saan ka pa? Tapos kukulapulan nitong mga pinklawan at kung sino-sino pang mga politiko, mga kaibigan, na against sa kanya, na kung ano-anong ikinukulapol na issue sa kanya. Hay nako, tumigil-tigil kayo dahil there will always be a time of reckoning, ika nga, mga kaibigan. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang Kape at Balita program sa YouTube channel ng Radyo Pilipino UK, isang subscription lang po, masaya na tayo. Thank you, bye, God bless.